mga balita. Balitang Bayan. Panawagan ng Kamara na amyendahan ang saligang batas tinutulan ng isang constitutionalist. Balitang Bayan. Investigasyon sa 6 billion peso investment ng Pag-ibig Fund sa Paluging Construction Company ipinanawagan kay Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Agsibak naman sa pwesto sa mga government official na sangkot sa katiwalian sa flood control projects, inihirit sa Senado. Balitang Bayan. Konstruksyon ng bagong disenyong Mount Camoning Footbridge sa Quezon City sisimulan na nag-DOTR. Balitang Bayan. Dito naman sa ibayang dagat, North Korea itinanggi ang ulat na kanilang binaklas ang mga loudspeakers na nakatutok sa South Korea. Balitang Bayan. Sports, pool player Carlo Biado mapapabilang na sa prestiyosong Billiard Congress sa American Hall of Fame. Balitang Bayan. At sa showbiz, aktor na si Will Ashley aminadong type ang aktres na si Mika Salamanca. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na ngayon po ay Agosto 14, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 at nasusubaybayan din po ninyo via www.dwic880am.com at yung atin pong official Facebook live streaming. At siyempre, inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 6 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo magtungo sa mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang update kaugnay sa lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Good news at lumabas na nga po si Goryo ng Philippine Area of Responsibility alas 4 po kahapon. Itong si Goryo, isa na nga lang pong tropical storm, no? Tinatawag na ngayon na Podul, formerly Goryo nga po. Huli itong namataan sa layong 805 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Ang hangin na abot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na abot naman ng 125 kilometers per hour. Ang kilos naman sa bilis na 35 kilometers per hour pa west-northwestward. Ito nga po si Podul, humina na po, isa ng tropical storm ngayon at hindi na po, tapos na po siya sa typhoon category. Patuloy din na lumalayo itong si Podul at wala na pong direct effect sa bansa. Wala na ring nakataas na tropical cyclone wind signal number. At ang southwest monsoon naman po ay nakakaapekto pa rin sa buong bansa. Kaya po asahan sa malaking bahagi ng bansa ang mga kalat-kalat na pag-ulan at wala rin pong low pressure area na binabantayan para sa mga susunod na araw. Samantala, dako tayo sa ating 3-day weather outlook. Metro Manila, asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat for 3 days straight from Friday to Sunday. Pero ang Friday at Saturday may kasama pang mga kalat-kalat na pag-ulan pero may tsansa pa rin ng pagsikat ng araw. Samantalang Metro Cebu, asahan din po ang mga pagkulog at pagkidlat on Friday and Sunday na may kasama ring pag-ulan at may tsansa rin na magpakita si Haring Araw. Pero ang Saturday po ninyo ay puro po maulap na kalangitan. Ng temperatura dyan sa may Metro Manila at Metro Cebu maglalaro sa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Metro Davao, maulap po ang kalangitan bukas Friday, pero inyo pong Saturday and Sunday magkakaroon po ng mga pag-ulan. At ang Sunday may kasama pang kulog at kidlat at may tsansa naman na sumikat pa rin ang araw. 24 to 31 degrees Celsius naman ang expected temperature dyan sa Metro Davao. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:42 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:19 p.m. Yan po muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras na 8 sandali, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa detalye ka ng mga balita, tutol ang isang constitutionalist na magsagawa sa pagsasagawa ng Constitutional Convention o CONCON para amyenda ng saligang batas. Kinuwestiyon din ni dating COMELEC Chairman Atty. Christian Monsod ang panawagan ng Kamara na repasuhin ang konstitusyon.
Aminado si Atty. Monsod na malabong magsama ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang talakayin ang charter change dahil magiging dehado ang Senado. Hindi, bakit kailangan ng amendment? So if you look at, I think, Section 145 of the Rules of the House, nakalagay doon that for yung amendment or revision of the Constitution, the process will be like ordinary law. Sabihin nyo, basahin nila yung sariling rules nila. Na-solve na yon that the vote should be separate. Because it doesn't make sense na voting jointly, tapos there are only 24 senators or over 300 congressmen. Binabaliwala mo na yung Senate. You don't need the Senate. At you can always overrule the Senate by vote. Binigyang diin ni Monsod na dapat tukuyin ng mga mambabatas kung ano-anong partikular na salita sa konstitusyon ang dapat linawin. I want them to tell me which phrases or words or whatever it is in the Constitution that they are confused about. Kasi I think our problem is that 73% of our people say that they know very little or nothing about the Constitution. Kasi yung teaching the Constitution is so important na dapat yan malaman nila, in the schools. Aminado naman ang isa sa mga framers ng 1987 Constitution na walang saysay ang mga naunang proposal ng Kongreso na layuning baguhin o amyendahan ang saligang batas. In previous proposals nila, it doesn't make sense anymore. Kasi, there have been 6 attempts at changing the Constitution. Of those 6, 4 were already shut down by the Supreme Court. Yung kay Ramos Pirma at saka yung kay Arroyong Sigaw ng Bayan. Yung 4 were withdrawn voluntarily kasi walang public support. Yan po ang tinig ni dating COMELEC Chairman at Constitutionalist Attorney Christian Monsod sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Suportado naman ang isang constitutional law expert ng charter change o Chacha. Ayon kay dating Integrated Bar of the Philippines o IBP National President Domingo Cayosa, marami ng pagbabago sa mundo lalo na sa ekonomiya, politika, teknolohiya kaya dapat isulong ang pagrepaso at pag-amyenda sa konstitusyon. Kinatigan din ni Cayosa ang panawagan ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno na baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention o CONCON. Matagal ko na ito sinasabi, maraming pwedeng i-improve sa ating 1987 Constitution. Marami ng mga best practices sa ibang bansa at marami ng developments sa mundo at sa teknolohiya at ating experience sa politika at iba at sa bureaucracia na nagsasabing kailangan i-improve na natin yung ating konstitusyon. Sa tingin ko noon pa dapat yan. Hindi lang nagtitiwala ang bawat sang sector sa mga politiko, pati mga politiko walang tiwala sa isa't isa. Kaya hindi natin nagagawa yung pag-amyenda, pag-i-improve sa ating constitution. It should be a living constitution. Hindi ho dapat yan nakataga sa bato. Gayunman, binigyang din ni Atty. Cayosa na sakali mang matuloy ang CONCON, hindi dapat mga politiko o sino mang may kulay politika ang mag-aamyenda sa saligang batas. Pero kinakailangan lang, dun sa batas na gagawa ng CONCON, specify na yung mga uupo sa pagbabalangkas ng konstitusyon, hindi politiko. Walang relasyon sa mga politiko. Para maiwasan yung pangamba, posibilidad, na mas lalo pang pagagandahin ng mga politiko ang kanilang mga vested interest sa konstitusyon. So yung mga experts, mga sectoral representatives, na yung hindi sila tatakbo sa politika, kabutihan ng bayan lang. Once that is established, matatanggal yung duda na gagamitin lang ito sa politiko. At mga term extension, mga dynasty, it has to be non-political. Mas mainam din niya kung magiging unicameral na ang sistema ng gobyerno upang maiwasan ang mga problema gaya ng kinakaharap ngayon ng Senado at Kamara na may magkaibang interpretasyon sa impeachment. Presidential pa rin, pero unicameral na tayo. Kasi para mas mabilis, tignan ho nangyayari. Nag-aaway yung Senado, kunwari, pero pagdating sa mga insertion, nagkakaisa sila. Di ba mga ganun? So, and then the accountability. So, there are many possible ways, but hindi naman ho tayo nagkulang ng pwedeng mga benchmark. Pwede nating tignan yung mga ginagawa ng ating mga kapitbahay at ibang mga demokrasya na maayos ang kanilang pangugobyerno. Walang korupsyon, efficient sila, accountable sila.
Yan naman po ang tinig ni dating Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! May babang tampok na balita na nawagan ng mga empleyado ng Pag-ibig Fund kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusing paimbestigahan ang 6 billion peso investment ng ahensya sa anilay isang paluging construction company noong December 2024. Ipinabatid ng Pag-ibig employees na tikumpa sa ngayon ang pamunuan ng Pag-ibig kaugnay sa usapin dahil malaking bahagi ng naturang pondo o nasa 5 billion pesos ay nagmula sa mismong pondo ng ahensya habang hinugot naman sa Pag-ibig Provident Fund ang 1 billion pesos. Ibinunyag din ng mga nasabing empleyado na hindi aprobado ng Board of Directors ang investment. Sinasabing pinalulutang ng pamunuan ng Pag-ibig ang sarili o internal investigation nito noon pang 1 linggo, bagay na inirereklamo ng Pag-ibig employees dahil sa kawalan pa rin ng resolusyon hinggil sa questionableng paglalagak ng malaking halaga ng puhunan. Balitang Bayan! Samantala, iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na dapat ay may masibak dahil sa isyu ng katiwalian kasunod ng pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa 15 kontratistang nakakuha ng mahigit kalahating bilyong pisong pondo o mahigit 500 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Ayon kay Senador Tulfo, dapat mapanagot ang sinumang sangkot sa sinasabing katiwalian, mambabatas man ito o miyembro ng gabinete dahil buwis ng mga Pilipino ang pinag-uusapan. Yung kabuuan pong proyekto ay halagang 545 billion pesos. Pero yung nakuha po ng mga kontratista, mahigit 100 billion pesos, 20% ng kabuuang pondo. Idinagdag pa ng Senador, hindi mangyayari ang naturang sinasabing anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan kung naging maingat at maayos ang pagpapatupad sa mga ito. Inihayag din ng mambabatas na sa ngayon ay aminado wala siyang personal na impormasyon sa mga posibleng pagkakasangkot ng sino man sa mga kapwa niya, senador, sa issue ng flood control projects. Balitang Bayan! Sa oras na 17 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pangulong Marcos tiniyak na para sa taong bayan ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ang Judicial Fiscal Autonomy Act ay para sa taong bayan. Itong binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos lagdaan ng nabanggit na batas. Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing ng bagong batas sa Malacanang, sinabi ni PBBM na sa pagkakaroon ng sapat na pondo at malinaw na patakaran sa paggamit nito ay mas matutupad ng hudikatura ang tungkulin nitong maghatid ng hustisya. Giit ng Pangulo sa gantong paraan ay mapapakinggan at madedesisyonan ng walang takot at walang alinlangan ang bawat kasong nakahain sa mga korte sa bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa legislatura sa pagpasa ng nabanggit na batas kasabay ng pangakong igagalang ang otonomiya at otoridad ng katas-tasang hukuman bilang katuwang sa pagpapatupad ng saligang batas. Ayon kay Pangulong Marcos, parte ito ng layunin ng pamahalaan na tiyakin na ang bawat Pinoy ay mamumuhay ng may kapayapaan, dangal at pagmamalaki sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, ulat na staff niya ang nahuling nagchochongke sa loob po ng Senado, pinaiimbestigahan ni Senador Robin Padilla. Ang detalye naman mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. May sariling investigasyon na ginagawa ang tanggapan ni Senator Robin Padilla sa report na isang staff niya ang nahuli na gumagamit ng marijuana. Ayon kay kay Attorney
Rudolph Philip Jurado, ang Chief of Staff ni Senator Padilla, hiningan na nila ng written explanation ang staff sa kanilang tanggapan na umano'y nahuling nagmamariwana. Malamang daw ngayong araw ay maisumite ang paliwanag ng sinasabing staff. Ang kay Atty. Jurado, nakipagpulong na rin siya kay Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca para humingi ng incident report para malaman kung totoo na may staff silang nahuli at nasita dahil sa paggamit ng marijuana. Sinabihan niya ng Senate Sergeant at Arms na ongoing pa ang investigasyon ng OSAA sa naturang insidente. Una rito sinabi ni Senate Sergeant at Arms Aplasca na kapag natapos na ang investigasyon, magsusumiti sila ng report kay Senate President Chis Escudero. Pumuntaan niya sa kanyang tanggapan si Atty. Jurado para magpatulong sa investigasyon. Sinabi pa ni Aplasca na ipagpapatuloy nila ang ipinatutupad na random drug test sa mga empleyado at staff ng Senado. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa Senado, magtungo naman tayo sa Kamara sa kabila ng panawagang buwagin na ang 4Ps. Alokasyon para sa programa sa ilalim ng 2026 National Budget umabot sa 113 billion pesos. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Sa kabila ng panawagan na buwagin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ay naglaan ng alokasyon na 113 billion pesos ang Department of Budget and Management para sa programa sa ilalim ng panukalang 2026 National Expenditure Program o ang NEP. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, naisabatas ang 4Ps kaya kailangan paglaanan ng pondo at mayroong computation kung ilan ang mga benepisyaryo na binibigyan ng tulong na tinatayang nasa 4.4 million households. Samantala, ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay mayroong alokasyon na 1.9 billion pesos para sa 50,000 na kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim ng naturang programa, mayroong Electronic Benefit Transfer o ang EBT cards na ginagamit ang mga benepisyaryo para bumili ng mga pagkain sa accredited na mga pamilihan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Speaking of budget pa rin, mas mataas na budget allocation para sa education sector sa susunod na taon, idinipensa ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakaangkla raw sa rekomendasyon ng United Nations o UN ang mas mataas na budget ng sektor ng edukasyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Itong nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itaas sa 1.2 trillion pesos ang panukalang budget para sa sektor ng edukasyon mula sa dating o kasalukuyang 1.055 trillion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, pasok ang panukalang alokasyon sa inirekomendang education spending ng UNESCO Education 2030 Framework for Action na dapat ay 4 hanggang 6% ng gross domestic product o yung GDP o kita ng bansa ang napupunta sa edukasyon. Pinapakamalaki raw yung porsyento ng panukalang budget ang mapupunta naman sa DepEd, the Department of Education, na 928.5 billion pesos na mas mataas naman ng 18.7% sa kasalukuyang pondo ng kagawaran. Susundan nito ng mga state universities and colleges o SUCs na may 134.9 billion pesos CHED o Commission on Higher Education na may 33.9 billion at TESDA na may 20.2 billion pesos. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Investigasyon naman sa mga issue sa online gambling, sinimulan na ng Senado. Ano na kaya ang mga naungkat at mga natuklasan? Alamin po natin, nagbabalik si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Inumpisahan na ng Senate Committee on Games and Amusement na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo ang investigasyon sa mga issue ukol sa online gambling at mga isinusulong na panukalang batas para maresolba ang masamang epekto na naidudulot nito sa ating mga kababayan at sa ating lipunan.
Sa unang pagdinig ng mga opisyal ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang imbitado. Ito ay ang mga opisyal ng PAGCOR, Department of Finance, Department of Information and Communications Technology o DICT, National Telecommunications Commission o NTC, PNP, NBI, Securities and Exchange Commission o SEC at ilang mga bettor o player na nalulong sa online gambling. Sa ngayon, may mga senador na ang sinusulong ay magpatupad ng istriktong regulasyon sa online gambling habang may iba na ang gusto ay ganap itong ipagbawal. Tinukoy ni Senator Erwin Tulfo na batay sa report ng Department of Finance, 60% ang online gambling operation sa illegal kung saan mula September 22 hanggang August 2025, nasa 11,985 illegal online gambling sites ang natukoy at sa bilang na ito, 6,363 ay online casino games, 236 ay offshore sites, habang 4,813 ang link sa online sabong. Higit sa 3,000 na illegal online gambling na ito ay nananatili aktibo hanggang sa kasalukuyan, hindi pa kasama rito ang mga unidentified platforms. Binigyan din naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi lamang financial loss ang naging epekto ng online gambling kung hindi nagdudulot din ito ng serious physical at mental health issues, pagkasira ng pamilya at relasyon, pagtaas ng kaso ng domestic violence, suicide, crime against sa person and property at pagkawala ng mga oportunidad at dignidad para sa mga Pilipino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Napagsupay lamang po yan ang mga IC Patrol Reports. Dako naman tayo sa isang special report. Multi-specialty clinic ng PCSO patuloy sa paglawak. Alamin po natin ang detalyeng ihahatid ni Maine Barreto. Tuloy-tuloy sa paglawak ang specialty clinic ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa programang ito ng Medical Services Department ng PCSO, iba't ibang espesyalista ang maaaring pagkonsultahan ng libre. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng Satellite Clinic Division, araw-araw ay may available na doktor sa kanilang multi-specialty clinic. Pakinggan natin si Dr. Aparato. At specialty clinic doctor, ito ang parang mga pinagre-referan ng mga in-house physician dito para kung kailangan mo talaga ng matingnan ka ng specialist natin. Ito yung mga, ang iba-iba natin mga specialization dito, yung sabihin ko na rin yung schedule para isang sabihan na lang. Sige. Pag Monday, ting umaga po, cardiology, neurology at saka psychiatry. Pag Martes naman po, Tuesdays ay nephrology, pulmonology, ENT, yung sa head and neck. At tapos sa Wednesdays, gastroenterology, obstetrics and gynecology, urology, endocrinology. At pag Thursdays naman po, orthopedic, Friday, ophthalmology, yun po yung sa mata. Dagdag pa ni Dr. Aparato, isang valid ID lamang ang kakailanganin para makapagpatingin sa kanilang multi-specialty clinic. Muli nating pakinggan si Dr. Ruel Aparato. Karaniwan, ID lang po. Kahit na anong valid ID, government valid ID, pwede na po yun. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Opo, tama po ang inyong napakinggan. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa po natin Pinoy sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lamang ilang mga paalala oras. Dr. Winer Contihino, 28 sandali makalipas po ang alas 12. Tapos po nagrap ng alas 12, medyo na po ng tanghali at tayo po ay sa pagpapatuloy pa rin po ng mga tumatambay na balita. Medyo liliis lamang po tayo ng kaunti sa iba pong mga issue bukod po doon sa
mga issue po ng impeachment, yung mga CONCON, yung flood control projects, ito pag-usapan po natin, malaki rin po ang epekto nito kapag inaprubahan, lalo po sa mga mananakay, milyong-milyong pasahero po ng jeep. Nasa kabilang linya po natin para talakayin ito pong kanila pong hirit na fare increase, pisong fare increase o provisional fare increase sa jeep. Nasa kabilang linya si Roberto Ginoong Kaobet Martin, ang Pangulo po ng Pasang Mazda. Kaobet, magandang tanghali. Welcome ulit sa DWIC LU Channel 23. Well, isang magandang tanghali kay Kaibigan Ro at sa DWIC, sa mga nakikinig po, isang magandang tanghali po. Opo, Kaobet, kayo po ay nag-file na po ng petisyon. Tama po ba? Piso po ba ito o madadagdagan pa? Kasi may nabasa ako parang, ano ba yun? 15? Magiging 15 na? O 14? Yung pong tinail namin na 1 peso is a provisional increase dahil nga po sa taas ng presyo ng diesel ngayon at ng ibang petroleum product. At we filed it the other day. Ayun po, hihiringan ng LTFRB by Monday and hopefully this will be approved by the board. At ito nga po, ang hinihiling namin dito, piso lamang po, wala po yung succeeding kilometer. Malayo malapit, piso lamang. Okay. At just to clarify, ano po, para sa mga nakikinig sa inyong istasyon, Kaibigan Drew, ito ay habang pansamantala lang na mataas ang presyo ng diesel. Pero pag nag-normalize na po ito, kami rin po mismo ang i-recall po namin yung aming provisional increase sa 1 peso. Okay, so Lunes, mag-i-start na po ang hearing. Tama po ba? Opo. Lunes yan. After that, what comes next? Ano na susunod? Well, siguro, may mga consultation during the pa. meeting ay baka sa pagpupulong po rin, habang dinidilig ng aming komisyon, kami po umaasa na ma-approve na po yung aming provisional increase ng board at the earliest possible, ma-implement na po ito pagka talagang nahihirapan na po ang ating mga driver sa halaga po ng diesel tax. Ilang stage ba yung hearing na yan, Kaobet? Well, usually, kung minsan mga ganitong we file this motion to implement the 1 peso, isang hearing lang naman po ito nakukuha na. Kung magkaroon man po ito ng konting another set of hearing, eh siguro yung submission lang po ng mga documents needed by the board for us to submit the documents. Pero Kaobet, di ho ba, actually, itong hearing na nga, matagal nyo na itong panawagan, tama ba? Ilang taon ba itong, ilang taon nyo na bang panawagan to? Parang last year ba? Dalawang taon na po. Dalawang taon na po ito, pero last year, na-approve na po yung aming 1 peso at saka yung provisional na piso. May permanent itong inapprove ng board, kanya ako naging 15 kami, 14 po actually yan sa modern jeep, pero yung piso po provisional pa rin yan. Okay. Dati naman mga traditional jeep, naging 13 yun, at kasi nga po, 14, merong pang provisional na 1 peso. Pero ito, yung permanent 1 peso kaming nako. Okay, ito Kaobet, traditional jeep lang ba ito? Kasama pati yung mga modern? Kasama po ang modern jeep dito. Ang traditional jeep magiging 13, ang ating magiging 14 pala, I'm sorry. Ang ating jeep ay ang modern jeep magiging 16 po. Okay, so and this will be nationwide po ito. Hindi lamang po rin sa Region 2, Region 1 to and 3. But this will be a nationwide provisional increase po. Opo, paano ho kapag nagbago naman ho ang presyo po, Kaobet? Halimbawa, bumaba na naman. Let's say, piso, bumaba, ilang sunod na linggong bumaba. Paano po yun? Ang sinasabi ko nga po, pag nag-normalize ng presyo ng petroleum product, kami po mismong petitioner ay pupunta ng LTFRB to recall our provisional increase of 1 peso at ibabalik na po natin sa normal na pamasahe. Pero kahit ba bumalik sa normal, kasi mataas pa rin Kaobet no? Kahit bumaba. Kanya nga po, kanya nga sir. 15 sentimo, 50, bababa, tapos babalik. Di ba? Akyat panaog Mas malaki po ang inaakyat kasi binababa. Oo, yun na nga actually. Pero yung mga subsidy ay yung fuel subsidy, yun ba nagbabago rin yung halaga ng fuel subsidy, Kaobet? Yung fuel subsidy po as is yan. At andun po sa batas yan na pag inabot ng $80 per barrel, binibigyan na po kami ng fuel subsidy. Hanggat walang $80 per barrel, hindi po kami makakuha. Wala.
Kanya nga po, dito lang sa mga pamasahe na namin kinukuha upang matugunan lamang po yung pangailangan ng ating mga driver. Alright. So ito ay nationwide. Hopefully sa Lunes Opo. ay Ma-approve na po sana ng board. kung isang araw, kung kakayanin, Ka-Obet, unless kung merong mga iba pang mga factors na sasabihin. Kasi may sinasabi pa si Chairman Jojo Guadis, di ba? Hihintayin pa nila yung sasabihin ng DepDep o yung dating NEDA, di ba? Yung economic manager. Yes, yung mga economic managers. Ano ang balita ron? Palagay ko po, hindi na sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kanya nga po kami, ay nakikiusap na mapabilis na po yung kanilang pag-aaral sapagkat talagang kailangan na po namin sa ngayon. Baka mamaya po, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, normal na ang pamasahe, ang presyo ng petroleum product, hindi na po namin kailangan yun. Pwede bang hindi na Kanya lang po ang pakiusap namin, apurahin ang kanilang pag-aaral doon sa aming ipinal na motion to implement the 1 peso para naman po mapakinabangan ng ating mga driver dito sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo. Pwede bang laktawan na lang natin yung economic managers, Ka-Obet? At kung matagal sila mag-decision di ba? Baka po pwede yung ganon. Kung pwede lang, di ho ba? Tama po yan, tama po yan. Well, abangan na lamang natin susunod na magiging action po. Ka-Obet, sa part po ng mga drivers, sa mga chopper, kumusta naman po ang, of course, alam naman natin, kahit hindi mga driver, kahit hindi chopper, umaaray sa mataas na presyo po ng krudo. Ano ho ang mga ginagawa po ng mga transport group para po maibsan kahit paano ito pong epekto po ng mababa pong mataas na presyo po ng krudo? Doon po sa mga terminal namin, halimbawa po nag-uunos-unoto lang ang labasan para hindi masyadong matalo sa krudo. Halimbawa po, isang ruta namin ng Canlaon, kung ang bumibiyahe po dyan ni 30 po sa isang araw, ginawa na lang muna namin 20 para lamang matugunan yung pangangailangan. At yung ibang iba naman nakahinto para lamang hindi lumaki ang gastos nila. So kami nag-a-adjust sa pagtakbo ng aming sakyan para po hindi matalo ang ating driver. Opo. Sa kanilang paghahanap buhay. Pero yung mga chopper ho ba, ganun pa rin ho ang bilang o nabawasan na ho sila dahil dismayado sa kanila pong natatama na kumbaga dismayado po sila wala na kaming kikitain diyan, wala na kaming tutubuin diyan ano pang kakainin ng pamilya namin, di ba Ka-Obet? Marami na hong mga jeepney drivers natin ngayon ang nag-iba na ng hanap buhay gawa nga po hindi na rin nakakaya. Meron dyan, nag-barbecue na lang, iba naman dyan, talagang umuwi na ng probinsya, nagsaka. Pero majority pa rin of these drivers are within the National Capital Region at umaasa pa rin po sila sa kinabubuhan nila sa Manila. Opo. Last na lang sa modernization, Ka-Obet, bago ka namin bitawan. Kumusta na po yung, kasi, although nakausap na namin last time si Kalando, yung sa DBP, tinigil na pala yung pagpapautang, di ho ba Ka-Obet? Lahat po ng government bank, ang Land Bank at DBP, hold lahat ang pag-ibigay ng loan ngayon. Dahil nakalulungkot po, maraming co-ops and corporation na hindi ang babayad ng kanilang utang sa government bank. Kanya isa rin yung problema namin yan. Nahihirapan ng ibang grupo na talaga namang they are capable. If ever the loan will be approved, they are capable of paying the loan, hindi naman huma-approve ng bangko dahil naka-hold nga po ngayon. Kanya yun po yung aming pinag-aaralan ngayon kung paano pinakmadang magagawa namin. At umaas na rin din kami sa mga private bank na talagang may mga ruta ho kasi very viable na gumamit ng sakyan at makababayad naman po sila. Opo, nako. Sige po Ka-Obet, sa Lunes, abangan po namin yan yung hearing, kung ano po magiging desisyon dyan po sa inyo pong hirit na dagdag basahe. Marami pong salamat Ka-Obet sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Maraming salamat po at if ever ma-approve, maunawa saan tayo ng ating mga mananakay pagkat wala ho ibang pagkukuha ng ating mga jeepney drivers. Alright. Thank you so much. Salamat po. Salamat Ka-Obet Martin sa inyo pong oras. Magandang tanghali po. Ingat po kayo sa biyahe. Si Ginoong Roberto Ka-Obet Martin po yan ang Pangulo po ng Grupong Pasang Mazda. Balitang Bayan!
Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, muling pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga halal na opisyal maging ang mga natalo sa halalan na labag sa batas ang pagtanggap ng campaign donations o contributions mula sa mga individual o grupong may kontrata o proyekto sa pamahalaan. Ito ayon kay COMELEC Chairman George Garcia ay alinsunod sa Omnibus Election Code, partikular ang Article 95 Section C nito. Tugon nito ng poll body matapos lumabas sa Statement of Contributions and Expenditure o SOSE ni Senate President Francis Escudero na tumanggap ito ng 30 million peso campaign donations noong 2022 mula sa Center Waste Construction and Development na pag-aari ng kanyang kaibigan si Lawrence Lubiano. Kabilang si Lubiano sa top 15 contractor na nakakuha ng mga proyekto sa DPWH, partikular ang kinekwestiyong flood control projects. Gayunman tumanggi magkomento si Garcia kaugnay sa kinakaharap na issue ni Escudero. Alam nyo, dahil nga sa naging mainit na issue ngayon, baka may mag-file ng kaso ngayon sa COMELEC, mga election offense patungkol dyan. Naninigurado lang na hindi tayo masisisi muna. Kasi baka ma-inhibit ako, sayang naman po yung boto. Kasi po may mag-file po dyan sigurado ng mga kaso sa amin. Yung po kasing binanggit ko na Section 95, nakalagay doon yung mga prohibited na mag-donate o magbigay ng mga contribution sa mga kandidato. And therefore, nakalagay po lahat doon. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Pamahalaan ang minadong naharap sa ilang hamon sa pagtugi sa mga dayuhang sangkot sa love scams. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Natuklasan na nag-apply na ng iba't ibang mga warrant ang Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC para maimbestigang maigi ang nilalaman ng mga equipment at items mula sa ikinasang operasyon laban sa dalawang foreign nationals na nahuli sa Visayas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CICC Yusek Aboy Paraiso na natukoy nila bilang Malaysians ang dalawang naarestong dayuhan sa Visayas na nagsasagawa raw ng illegal cyber activities tulad ng love scam. Kasabay nito ang babala at paalala na rin ni Paraiso sa publiko na maging mapanuri sa mga natatanggap na text message, lalo na kung may mga nakalagay na link. Sa ngayon daw ay pawang international criminal syndicates ang karaniwang nasasangkot sa gantong mga scam online na binibiktima ay kapwa na rin nila mga kababayan para kapag sila ay nahuli ay mahirapan ang mga biktima na magsampa ng kaso dahil kailangang dito sa Pilipinas pa sila pumunta. Aminado naman si Paraiso na ito ang malaking hamon sa ngayon ng CICC at iba pang law enforcement agencies na kailangan na raw matugunan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Natala DOJ dumistansya sa ulat na nawawala ang mga affidavits ng 12 testigo laban kay missing Sabongero whistleblower Dondon Patidongan alias Totoy. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Dumepensa ang Department of Justice sa alegasyon na nawawala umano ang mga affidavits ng ilang mga testigo laban kay missing Sabongeros whistleblower Julie Patidongan. Sinabi kasi ni Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga pulis na isinasangkot sa kaso, ng 12 testigo ng mga dating tauhan ni Patidongan ang nagpunta sa PNP-CIDG noong nakaraang buwan at nagsumiti na ng affidavits. Nakasaad niya sa affidavits na itinuro o inakusahan nila si Patidongan at kanyang mga kapatid bilang tunay na nasa likod ng pagdukot sa mga Sabongeros. Gayunman ay wala umano ang naturang mga affidavits sa case folder ng DOJ. Sinumpirma naman ng CIDG na may natanggap nga silang mga prepared affidavits pero hindi umano dumaan sa tamang proseso kaya hindi nila ito isinumite sa DOJ. Kaugnay niyan ay iginiit naman ni Justice Spokesperson at Assistant Secretary Nico Clavano na kahit matanggap nila mga affidavits ay hindi yun mabibigyan ng timbang o ng importansya dahil ang affidavits ay gawa ng defense team sa kaso. Patrol 24, June Samson, para sa pilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras.
14 na minuto lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Po nasa huling sigwada na po ng Balitang Bayan sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Sisimula na ng Department of Transportation ngayong araw ang pagtatayo ng panibagong Kamuning Footbridge na kokonekta sa north at southbound lanes ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, gagawing mas moderno at ligtas ang naturang tulay kung saan papalaparin pa nila ito at hindi masyadong tataasan yung mga hakbangan at magkakaroon ng mga elevator at wheelchair lift sa gitna nito. Target anya nilang matapos ang konstruksyon ng bagong disenyong Kamuning Footbridge at rehabilitasyon sa EDSA Kamuning Busway Station sa Disyembre pa. Samantala, tiniyak din ng kalihim na sisirain lamang ang tiniyak ng kalihim na babaklasin o gigibain ang Mount Kamuning Footbridge, yung luma, sa oras na matapos ang bagong tulay. Balitang Bayan! Matala, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na magpapatupad ang Kamara ng 5 mahalagang reforma upang maging transparent ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Inanunsyo ito ni Speaker Romualdez sa ceremonial turnover ng National Expenditure Program na naglalaman ng 6.7 trillion peso proposed national budget para sa taong 2026 na isinumite ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Dumalo rin sa presentasyon ng NEP ang ilang pinuno ng mababang kapulungan at mga opisyal ng DBM. Ayon sa leader ng Kamara, layunin ng mga reformang ito na tiyakin ang ganap na transparency at ang paglahok ng publiko sa pamamagitan ng people's organizations sapagkat ang budget ay pera ng mga mamamayan. Hindi lamang anya ito spending plan, kundi sumasalamin sa kanilang mga prioridad at sukatan ng kanilang pananagutan sa taong bayan kaya dapat maging transparent, inclusive at pagtiwalaan ng publiko ang paraan ng pagbalangkas sa pondo. Balitang Bayan! Muling tiniyak ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at pagbaha sa lungsod. Ang patuloy na pagsaklolo, partikular ang pamamahagi ng relief goods, paghatid ng libreng serbisyo at pagmonitor sa nagpapatuloy na pagsaayos ng nasirang Navotas Navigational Gate. Ito ayon kay Mayor Sandoval ay para sa kapakanan ng mga pamilya habang nagpapatuloy ang mga operasyon kontra baha at ang mga preparasyon sakaling may bagong bagyong dumating. Batay sa datos ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 3,000 residente na ang natulungan ng mobile Genie Services na lusog, ligtas, linis, ligo at laba. Sa ilalim ng lusog cluster, nasa 2,300 Malabueños ang nabigyan ng free medical services tulad ng Lab for All Health Caravan, Mobile Clinic, Mobile X-Ray at Mobile Kitchen. Balitang Bayan! Tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Ang reklamong natatanggap ng sumbong sa Pangulo.ph dagsana ayon sa Malacanang. Isa bang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Dagsana ang mga reklamong natatanggap ng sumbong sa Pangulo.ph na layong bigyan ng boses ang mga mamamayan sa kanilang mga hinaing kasunod ng kaliwat ka ng sumbong ukol sa mga palpak daw na flood control project sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mula Agosto 11 hanggang 13 ngayong taon, umabot na sa 84,892 ang kabuang views na nakuha mula sa publiko. Patunay na malawak daw ang interes ng mga Pilipino sa gantong uri ng serbisyo. Anya, nakatanggap naman ang platform o website ng nasa 1,148 reports mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bukod dito, nakakalap din ang sumbong sa Pangulo ng 823 feedbacks mula sa publiko. Ayon kay Castro, ang mga datos na ito ay patunay na gumagana ang programa at epektibong nagiging daluyan ng boses ng mamamayan. Git niya, mahalaga ang partisipasyon ng taong bayan upang mas mabilis na matugunan ang mga problema at matukoy ang
ang iba pang mga isyong dapat bigyang prioridad. Nabatid na layunin ng sumbong sa Pangulo na maging tulay sa pagitan ng gobyerno at mamamayan matapos mabunyag ang umano'y mga palpak na proyekto kontra baha. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bagong protocol sa mga biktima ng child abuse, exploitation at discrimination inilabas na ng DOJ. Babalik si Patrol 24, Jun Samson. Inilunsad ng Department of Justice, katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno, ang revised protocol para sa case management ng mga biktima ng child abuse, neglect, exploitation at discrimination. Layunin nito na mas maging komprehensibo at gawing standardized kung papaano ang pagsasaayos ng case management sa naaabusong mga biktimang bata. Ipinaliwanag ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na ang paglulunsad ng revised protocol ay bunsod ng pagkakaiba o disparity sa mga prioridad na programa ng pamahalaan para sa mga bata. Ipinagmalaki pa ng DOJ na ang bagong protocol na binuo ng Committee for the Special Protection of Children ay proactive at mas madaling maintindihan. Makakapagbigay niya ito ng proteksyon, asiste at tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Tinuna naman ng DOJ ang mga magulang na sangkot sa exploitation na mismong sila pa ang nagbebenta sa mga ibinibidyo sa kanilang mga biktimang mga anak. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Iba pang balita bago tayo magtungo sa iba pang reports, asahan na ng mga consumer ang mas mataas na bill ngayong buwan. Makaraang pahintulutan ng Energy Regulatory Commission ng National Grid Corporation of the Philippines na i-recover ang kanilang infrastructure investments. Ayon sa NGCP, sa loob ng 84 na buwan o 7 taon, magpapatupad sila ng under-recoveries fixed rate na 0.03384 centavos per kilowatt hour, nakatumbas ng dagdag 3 pesos 84 centavos sa mga kumukonsumo ng 100 kilowatt per hour. Kabuang 6.6 billion pesos na maximum allowable revenue increase ang ire-recover ng grid operator na makatutulong para mapondohan ang pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Ipinalawanag ng NGCP na sumirit na sa 9.25% o 1 pesos at 3 centavos per kilowatt hour ang overall average transmission rates noong Hulyo kumpara sa 1 pesos at 2 centavos noong Hunyo. Balitang Bayan! Mantala, link ng online gambling platforms sa mga e-wallet pinatatanggal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanggang kailan kaya ang ultimatum, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno? Pinate-take down na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng link sa online gambling sa lahat ng e-wallet at online payment platform. Sa ongoing na pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan na inilabas nila ang kautusan ngayon at binigyan nila ng 48 oras o hanggang sa Sabado para sumunod ang mga e-wallet at ang Bangko Sentral supervised institutions. Nagalit po ng senador dahil bakit ngayon lang inilabas ang kautusan at binibigyan pa ang mga e-wallet ng 48 hours samantalang kaya naman na agad ipatigil ang link ng mga e-wallet. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na chairman ng Senate Committee on Banks and Financial Institutions noong July 25 pa nag-abiso ang Bangko Sentral sa mga e-wallet platforms ukol sa ilalabas na kautusan. Bakit ngayon lang ito inilabas kasabay ng public hearing ng Senado? Bakit din anya binigyan pa ng 48 oras sa mga e-wallet samantalang sinabi ng DITC o DICT na kahit ngayong araw ay pwede i-take down ang mga link at icon sa e-wallet. Paliwanag ni Tangonan, kailangan nila nabigyan ng sapat na panahon ang mga e-wallet na i-take down ang kanilang link para mabigyan din ng pagkakataon ng mga customers o consumers na i-withdraw ang kanilang pera sa mga online gambling account. Narito ang bahagi ng pahayag ni BSP Governor Tangonan. 48 hours because one, as I mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links
and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites, Mr. Chair. So Ito sa Patrol 19, Celio Tego Bueno para sa impila metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Last but not the least, Malacanang dumepensa kung bakit zero budget ang AKAP program para sa susunod na taon. Walang iumakap. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagpaliwanag ang Malacanang kung bakit walang alokasyon para sa ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natukoy ng DBM o Department of Budget and Management na may natitira pang malaking pondo mula sa 2025 budget nito. Batay sa tala ng DBM, kabuuang 27 billion pesos mula sa AKAP ngayong 2025 at 13 billion pa lamang ang nagagamit ng DSWD at may natitira pang 13 billion pesos na magagamit hanggang sa katapusan naman ng susunod na taon. Ayon sa DBM, umabot sa halos 10 trilyon ang kabuang budget proposal ng iba't ibang ahensya para sa susunod na taon. Kaya kinakailangang mag-prioritize ng mga programang bibigyan ng pondo. Nabatid na naging kontrobersyal ang AKAP program matapos na bansagang bagong pork barrel ng mga mambabatas. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuminyo po ang kabuuan ng Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong Agosto 14, taon 2025 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung lingkod, Bruna Sino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang susunod na DWIZ Network News kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael.